Bakbakan ng angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero at Naoya the Monster Inoue matutuloy na raw sa susunod na taon. At Saul Canelo Alvarez magmumukha lang daw bata kapag kinalaban si Terence Crawford. Talakayin natin yan mga idol. Posible raw na matuloy na sa wakas sa susunod na taon ng inaabangan ng marami na bakbakan ni 3 Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero at ng The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Ang laban daw ni Casimero sa October 12 kontra kay Yukinori Oguni ay magsisilbi daw na tune-up fight o appetizer muna bago ang pinakaihintay niyang laban sa number 2 pound per pound sa ngayon. Ito po ang ibinunyag ni World Boxing Organization International Judge Edward Ligas sa kanyang Facebook post. Nasa Japan po kasi si Ligas kasama ang WBO upang ibigay ang special belt kay Inoue sa kanyang pagiging undisputed sa bantamweight division. At ang mga nakuha nitong titulo sa WBO at WBC matapos nitong talunin si Stephen Fulton. Isang top-ranking official daw ng Japan Boxing Commission ang kanyang source na magtatagpo na rin sa susunod na taon ang angas ng Pinas at ng halimaw ng Japan. Kung si Oguni ang tune-up ni Casimero ay si Marlon Tapales naman na IBF at WBA Super Bantamweight Champion ang posibleng makaharap ni Inoue bago matapos ang taon na ito. Pero syempre kailangan munang manalo pareho ni Casimero at Inoue sa kanilang mga susunod na laban upang matuloy ang pinakaintay nilang pagkaharap. At sa ibang balita mga idol ay sinabi ni Golden Boy Oscar De La Hoya na gagawin lang daw bata ni undisputed welterweight champion Terence Crawford si Saul Canelo Alvarez sakaling magkita ang dalawa sa 164-pound catchweight. Marami kasi sa ngayon na natutulak na maglaban dapat si Canelo at si Crawford na dalawa sa pinakamahusay na boksingero sa kasalukuyan. Sinabi ni Golden Boy na flat-footed daw kasi si Canelo at malaki din si Crawford. Lamang din daw ito sa skills at magmumukha lang batang nyagit si Canelo kay Bud. Inamin naman ni De La Hoya na kailangan munang lampasan ni Canelo si Jermel Charlo sa laban nila sa September 30 bago ang dream match nila ni Crawford. Pero marami ang naniniwala na kaya lang daw nasabi ni De La Hoya ito ay bitter pa din daw siya sa pag-alis ni Canelo sa Golden Boy Promotions. Dati kasing superstar ni De La Hoya si Canelo na nagdala ng madaming pera sa kanya at simula nang umalis ito sa Golden Boy ay hirap na silang makahanap ng kanyang kapalit. Ngunit bumuelta si De La Hoya na sinasabi lang daw niya ang kanyang analysis base sa kanyang experience bilang isang 6th Division World Champion. Yan lang muna ating mga boxing updates mga idol. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para laging updated sa mga bago nating uploads. Maraming salamat po.